na kung saan ay napakahalaga po ito sa isang operation para malaman ang exact na location and date ng isang area. So ayan, mga kasama naming treasure hunter, ito po ay sumisimbolo sa yung sign na ito, sumisimbolo ito sa the number of the days and months sa isang lugar kung kailan at gaano katagal na nagbaon ang isang Japanese na grupo sa isang lugar. Ayan. Ibig sabihin sa lugar na yan, dun sa mga dots na yan ay symbols of the number of days na inispend nila, na itinagal nila sa isang lugar sa pagbabaon sa isang lugar. Ayan mga kasama naming hunters. Diyan sa lugar na yan, sa lugar na ito, sa area na yan, yung mga dots na nasa bato kanina ay ayan po ay simbolo ng the number of days and months. Ngayon, dito sa batong ito, yan, makikita po ninyo mga kasama naming treasure hunters. Bawat dots na yan, kapag binilang nyo yan, lahat ng bilang na yan, sumisimbolo yan sa months. Yan mga kasama. Yang nasa taas, months yan. Yan. Yung sa taas, months. Yung nasa baba naman, number of days. Di nyo ba alam minsan mga kasama naming treasure hunter, planado ang lahat. Di nyo ba alam na minsan, nag-operate ka ng part ng January, kung saan may hit mo ng target by June, July, kaso inaabutan kayo ng tag-ulan. Kasi ganyan ang plano ng mga Japanese, mga kasama. Pag inoperate nyo siya, bago mo ma-hit ang object, sigurado abutin nga ng tag-ulan. So problema mo, water trap, and maputik, basa ang lugar, mahirap mag-operate. Yan, kaya planado po yan. Kaya mahalaga malaman nyo yung dots na ito. Hindi po yan sa dami ng object, symbols